Sa panayam ng media, nilinaw ni Calvin Optana ang lahat. Lumabas din dito na tila hindi ito nagsasara ng pintuan sa posibilidad na mapunta ito sa KBL sa hinaharap. Sa ikapitong panalo naman ay tinala ng rain or shine. Sinasabing pasok na ang grupo sa quarterfinals. Subalit may hirit pa rin si Coach Yang Giao at si Mr. G. Abanilla ng SMB may kinumpirma sa estado ni Benny Boatwright nang sumalang ito sa practice ng SMB. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos kumalat sa media ang pahayag ni PJ Pilares tungkol sa mga alok overseas, tuluyan ang nagpaunlak ng panayam si Calvin Optana. Katulad ng dahilan ni PJ, mahalaga sa star player ng TNT ang kanyang kontrata, subalit tila may laman sa dulo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Calvin sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Tulad na sinabi ko kay Boss PJ, nire-respeto ko ang aking kontrata at aking kuponan. Kailangan kong panindigan yon bilang isang professional na manlalaro. Masaya ako na may mga ganito nangyayari sa aking karera, pero ang focus ko sa ngayon ay ang kasalukuyang conference. So narinig nyo naman yung sinabi ni Calvin Optana, di ba? Sa ngayon, focus niya ang kasalukuyang conference. Ibig sabihin, malinaw na committed siya sa kanyang kontrata at sa TNT Tropang 5G bilang isang professional. Pero kung babasahin mo sa pagitan ng linya, sabi nga nila, read between the line, di ba? Hindi rin niya sinasara yung pinto sa posibilidad sa hinaharap. Kapag sinabing for now, mga playoffs, may puwang talaga yon para sa pagbabago kapag dumating ang tamang panahon. Dagdag pa rito ang naunang pahayag ni PJ Pilares na isa sa mga dahilan kung bakit nananatili si Optana ay ang kanyang asawa na isang doktor. Ayaw daw niya itong iwan dito sa Pilipinas kaya mas pinili niyang manatili sa PBA. Ipinapakita lang nitong mga playoffs na hindi lang karera ang basihan ng desisyon, malaking factor din ang personal na buhay at ang kanyang pamilya. Pero sa totoo lang, ang mga ganitong sitwasyon, hindi yan permanente. Habang tumatagal kasi pwedeng magbago ang pananaw at plano, lalo na kung matatapos na ang kontrata o kung mas may malaking opportunity na darating, di ba? May mga balita rin na malaki yung alok sa liga dito sa KBL. Kaya hindi rin malayong pag-isipan ni Calvin kung magiging available siya sa hinaharap dyan. Sa huli, posible rin magbago ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Bilang isang medical professional, pwedeng magkaroon ng pagkakataon ng kanyang asawa na mag-adjust ng practice o kaya naman magbukas ng opportunity sa ibang bansa. Kapag nag-align ng career at personal na aspeto mga playoffs, doon pwedeng mangyari yung paglipat. Pero sa ngayon, malinaw ang priority ni Calvin, yung kanyang kupunan at ang laban sa PBA. Base sa ito nalang panalo, sigurado na sa quarterfinals ang grupo ni Coach Yang Giao. Subalit tila hindi pa rin sila titigil sa pangarap. Ayon sa kanyang pahayag, target naman nila ang twice to beat incentive. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Yang sa report ni Rap Edwin Villanueva ng Philstar. Hindi namin masyadong iniisip yung mga record. Inilalaro lang namin yung laro namin. Maging consistent sa estilo ng laro. At meron na kami 7 panalo. Siguradong slot sa quarters. So pwede na kami ngayon mag-isip ng twice to beat. So ang kwenta namin is mga 9 wins. Kaya may kailangan pa na 2 panalo. Yun lang ang nasa isip namin. Diretsong walang paligoy-ligoy mensahe ni Coach Yang Giao. Hindi nila hinahabol yung record. Kung hindi, yung consistency. Pero sa kabila nito mga playoffs, nandiyan na sila sa mahalagang target. May sure quarter spot ng rain or shine matapos ang kanilang ikapitong panalo. Ibig sabihin, pasado na sila sa unang hakbang at may pagkakataon ng maghanda ng mas maayos para sa mas mabibigat na laban dito sa playoffs. Mas lalo pang gumaganda ang sitwasyon dahil sa posibilidad ng twice to beat advantage. Sa PBA, malaking bagay ito. Isang panalo lang kailangan mo para makapasok sa susunod na round. Habang ang kalaban, kailangan kanilang talunin ng 2 beses. Kaya yung target nilang 9 na panalo, hindi lang basta numero yan, kundi isang strategic goal para makuha ang edge na to pagdating ng quarterfinals. Kung makuha nila ang twice to beat incentive, malaking tulong to sa kanilang chance sa papuntang semifinals. Mas may safety net sila, di ba? Mas may control sa serye at mas mababawasan ang pressure kumpara sa do or die na situation. Ito yung klase ng advantage na pwedeng magdala ng momentum at confidence, lalo na sa isang kupunang nasa magandang takbo, di ba? Sa kabuuan, malinaw na mas maganda ang direksyon ng rain or shine sa ngayon kumpara sa mga nakaraang conferences. Kung may pagpapatuloy nila ang kanilang consistency at makuha ang target na panalo, hindi malayong maabot nila ang mas malalim na playoff run at posibleng makalapit pa sa pangarap na titulo. Kung pasok na sa quarterfinals ang rain or shine, naniniwala naman si SMB Team Manager G. Abanilla na malaki ang gagamparang papel ni Benny Boatwright sa SMB. Ibinahagi rin ito na maayos ang estado ni Benny nang makita niya ito sa practice. Narito ang kanyang paglalahad.
Tutukan natin si Mr. G. Abanilla sa report ni Mark S. Carlote ng Daily Tribune. Maayos naman siya kaninang umaga, walang injury at maaari pang mas gumaling sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng team practice. Siyempre, ang conference na to kasi nakaasa sa import yan, kaya magiging malaking papel niya para sa amin, lalo na kung maibibigay niyang spacing sa floor para kay Junmar sa poste at kay CJ sa pag-drive. So maganda yung unang assessment ni Mr. G. Abanilla. Healthy si Benny Boatwright at may potential pang mas gumanda ang laro habang tumatagal ang ensayo nila dyan. Sa isang import-reliant conference, mga playoffs, napakalaki ng papel niya dyan, ha? Lalo na sa pagbibigay ng spacing para kay Junmar Fajardo sa loob at kay CJ sa pag-atake. Kapag nag-click ang combination na yan, delikado yung opensa ng San Miguel. Hindi rin may kakailan, may kumpiyansa ang SMB kay Boatwright. Kasi nga napatunayan na niya yung kanyang halaga noon, di ba? Naging bahagi siya ng championship run ng kupunan kaya may existing trust at familiarity sa sistema. Ibig sabihin, hindi na siya mangangapa ng gusto at mas mabilis ang mga adjustment kumpara sa bagong import. Pero hindi rin magiging madali ang daan niya ngayon, mga playoffs. Sobrang titindi ng mga import kasi sa kasalukuyang conference eh. Nandyan si Bolbol na kumakamada ng malalaking numero para sa TNT. At ang import ng Reynolds yan, grabe din ha. Susi siya sa kanilang sunod-sunod na panalo hanggang makuha ang quarterfinal spot. Ibig sabihin, hindi lang sapat na magaling. Kailangan dominant ka gabi-gabi, di ba? Kaya para kay Benny Boatwright, hindi lang ito basta pagbabalik, isa itong hamon na patunayan na kaya pa rin niyang maging game changer sa gitna ng mas matinding competition. Kung magagawa niya ito mga playoffs, malaking tulong siya sa tsansa ng SMB na magkampiyon ulit. So guys, maraming salamat.